lo sa. Thank you, pare Koy.
Mayroon na. Matthew 23, verse 23. Basahin natin ang buong chapter. Sabay tayo mga kapatid. Sa abay ninyo, mga eskriba at mga palasyo, mga pagbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gunaing walang halaga. Ngunit pinaliligtaan ninyo isagawa ang lalong mga nag-aaral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaligtaan gawin ang iba. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagbabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Napakaganda na naman mga kapatid ang ating lesson ngayong umaga. Ano nga lesson natin noong sa linggo? Maring umili. Ano na lesson natin sa linggo? Mahabagin. Mahabagin. So mahabagin. If you have done this to the least of your brethren, you have done it to me. Kung inyong ginawa ito sa pinakamaliit na kapatid mo, o kumbaga yung less privileged people, ay you have done it to me. Okay. Ibig sabihin, if you have given, kumbaga old clothes, o new clothes, or relief goods, for anything na mapakinabangan niya, magkain, o hindi ka niya, ay hindi siya nilalanayan, ay you have done it to me. Diba? Amen. Ang ating naman leksyon ngayong umaga ay tungkol sa katarungan at katuwiran. Mga kapatid, ang hinihingi ng paghahari ng Diyos ay ang pagiging makatarungan at katuwiran. Diba? Pinasa natin sa Bible. Noong unang panahon pa man, lumang tipan, bagong tipan, ay talagang ipinagpupulos na rin talaga sa atin ng Panginoon na kinakailangan ay makatarungan at katuwiran tayo sa lahat ng ating dapat gawin sa ating kapwa o sa ating lipunan. Yan ang hinihingi ng Panginoon. Paano mo maipahayag ang katarungan at katuwiran sa kapanahunan natin, sa kapanahunan natin? O di kaya, balikan muna natin yung nakasulat sa Bible, yung kwento ng Samaritano. Di ba yung ating Good Samaritan na maraming nakadaan? Kumbaga dinakawan siya. Kulang na pinumpok, kulang na siya patayin. May ano man pagdaan ay kumbaga isasin na isang tao na malaking pagmamahal sa kapwa. Basta, mahalaga ka sa buhay ko. Ayan. May dumaan pa rin sa akin. Ayaw mo makisama sa iyo pagka ako pa ang mapapintagan na ako ang lulubog sa iyo. Pero may isang Good Samaritan na nung dumaan, dinaanan niya, siya ay naawa. Ano ginawa niya? Kanyang dinala sa pagkamutan. At sabi niya doon sa pagkamutan, sa doktor, bahala na po kayo, gamutin ninyo lahat na magagastos niya ay sagot ko. Diba? Napakasarap. Napakasarap. Kung napakagandang leksyon at magandang halimbawa para sa ating mga Kristiyano. At sabi niya, sige, lumayo ka at gawin mo din. Kung anong ginawa sa iyo, gawin mo din sa ibang tao o sa kapwa mo. Diba? Kung anong ginawa sa iyo, gawin mo din sa iba. Huwag kang magmamadawat. Yan ang ibig sabihin ng Good Samaritan. Na ngayon sa kapanahunan natin, at this time, ito sa ating lugar, tayo ba ay mayroon ba mga pagkakataon na magawa ang katarungan at katuwiran na dapat gawin ng mga tao, mga taong nanunungkulan sa ating gobyerno? Mayroon ba? Ginagawa ba? Maaari, ginagawa ng iba, pero hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Kumbaga palagi ang naisip na sa isip nila ay set evidence. Ako muna, bago kayo, di ba? Ganyan. So, kung
Di ba po? Di ba, Mare? Oo. Di ba, Mare, yung Maniloli? Oo nga. Oo. Tama, tama. Hindi naman lahat. Hindi ko nila. Hindi ko nila lahat. Okay, Mare. Good. Thank you for the inputs. Ba, Mare, pero isa pa sasabihin ko sa iyo. Kasi kung magkikinig naman ng narinig ko din sa mga ano. There are times na nangyari din yan. Sa bagay, yun. Ano? Yan. Pero siguro din yan sa katagalan. Pero, tama ka rin. Yan ang tama. Tama. Yan nga ang pinag-usapan kayo ng lahat. Bago ka pa dumating. Na tayo din ang gumawa ng lahat na yan. Kasi kung mag-refer ng conscious na alagaan natin ang likas. Ang mga tao ay ito mabigyan ng pagkakataon ng Diyos na bigyan sila ng kapangyarihan na pamalaan sa isang nilikha, sinamantala yung lahat na sabi niya, love of power. Hindi nag-aari ng power of love. Maria, thank you very much. Ganda na naman ang ating ano. Kayo naman mga kapatid. May na-experience ba kayo na kayo ay kumagay naapit o kumagay na ano kayo sa walang makatarungan, hindi makatarungan o walang sangliran ang ginawa sa inyo sa inyong buhay. Kumbaga, bigyan ko kayo ng example. Kung ako nagtatrabaho sa Department of Interior ng Local Government, Assistant Director of the Pacific. Kumbaga, mayroon doon sa tao na kumbaga powerful. Kasi kumbaga siya naman talaga ang binigyan ng power ng senador, congressman, at saka ng mayor. Kumbaga siya talaga. So kumbaga, ikaw nagtatrabaho sa DILG. Alam mo siyempre ang trabaho mo. Kasi yun ang trabaho mo. Araw at gabi, pinag-aaralan mo yun. Talagang pinag-aaralan mo yun ang ginawa ng siyempre. Siyempre naman, kasi pag ikaw naman papatay-patay at hindi mo initindig ang trabaho mo, you will report in hot water. Ikaw din naman nagagot. Yan ganyan. Kumbaga, ginawa mo naman ang lahat ng dapat gawin. Palibhasa politika. Sabi ko, panalo na po kayo. Panalo na kayo. Election ng liga ng mga barangay. Panalo na kayo. Huwag mo naman yung masyado natin apihin ang kabilang parte. Panalo na kayo. Ako naman sabi sa inyo, panalo na kayo. Yan. Pero ano ginawa sa akin? Kung hindi ako hindi ko sinunod, yung kanila sabi ko, hindi ko pwedeng sundin
Kasi nung ako ay na-aksidente, ako na ang binagdan, ako pa ang nilagdan, at ako pa ang nilagdan sa akin 27,000. Pero sabi ko, may awa ng Diyos. Yan, nakatango, sabi ko ngayon. Hanggang sa pagdating sa investigation, ni-report ng pulis na picture, wala akong mahingin. Hindi negative, sabi ko, ako na ang magpapadebelo. Wala na akong mahingin. Ang ginawa ko, lumapit na lang ako sa media at personal na hinanap ko yung judge na ginawa. At sabi ko, Judge, kung sa tingin mo yung hindi kasalanan, ngayon pa yung na dahil hindi kayo pagmumulan. Yun, awa ng Diyos, awa ng tao, dahil ang media, na-acquitted ako sa loob ng 5 taon. Diba? Talagang God's road will set you free. Totoo yan. Maging tapat na tayo sa Panginoon ay talagang hindi siya papabayaan sa atin. He will never forsake us. Talagang kayo ang Panginoon. Ganoon katindi ang Panginoon kung tayo lamang ay kakapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Sino ka namang wala mga problema? It's an everyone of us na may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang hihilihan. Alam naman kasi ng Panginoon kung kaya niya kanyang problema. So, ibigay sa iyo, kaya pasarin natin yung problema niya, harapin natin, at may kasi challenge sa ating buhay. At ang Panginoon ay kasama natin palagi. Amen. Kailangan na sana ay ang katarungan at ang katwiran ay dadaloy freely. Kung bagay parang katulad ng tubig na continually flowing ay kalatan. Because some other people na palibhasa ay mga powerful, mapera, mayaman, sinisigil. Sinisigil ang katwiran at hindi na nagpapatupad ang katarungan. So, ang gagawin natin mga kapatid bilang anak ng Diyos na alam na natin na talagang yan ang hinihingi ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao na kanyang mga mahal. So, magiging makatwiran ang katarungan ng iyong kapwa. Maglamahanin mo ang iyong kapwa. Ganito lang naman mga kapatid eh. Yung 10 puntos na yan, gawin mo na lang yung summarize sa dalawa. Love God with all your heart, mind, soul, and
kami at kami po ay nagkasama-sama sa umagang ito upang kayo po ay purihin at dakilin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon nga po, Panginoon, ay linggo ng mga nakaipon na ng maraming taon sa kanilang buhay, yung mga anak, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami po ay magiging daluyan na yung pagpapala sa loob ng iglesyang ito at sa mga pamayanan na aming kinabibilangan. Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na nawa ang magdadala ng iyong banal na message, Panginoon, sa umagang ito, ay kayo din po ang magsalita para sa Kanya at lukuban po niyo siya na iyong banal na Espiritu upang ang mga salitang ito, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso at isipan at ito po ay mamiging gabay sa aming pamumuhay diyan sa iyo pang-araw-araw, Panginoon. Panginoon, habang kami po ay nagpapatuloy sa aming pananambahan ngayong umaga, amin pong hinihiling, Panginoon, na nawa ang aming mga kapatid na papunta pa po dito, ay inyo pong ingatan sila at dalhin dito, Panginoon, na ligtas sa iba't ibang uri ng sakuna. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, sa kalakasan ng katawan at buhay at pag-ibig na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Nakaupo na po ang lahat. Magandang umaga po mga kapatid, mga magulang at mga kapatid. Good morning po. Ngayon nga po ay kumbaga pinagdiriwang natin ang Elderly Sunday. Kumbaga mga nakaipon na maraming lakas sa kanilang buhay. At sila naman ang modelo natin. Kumbaga sila ang ating sila ang ating tinitingala, sila ang ating modelo sa ating buhay habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, gawa ng kanilang napakalalim na ng pananampalataya sa Panginoon. Ngayon nga po mga kapatid ay Advent season. Mabiyayang pagsamba sa sambahan ng Diyos. Sama-sama nating papurihan ang Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid at parauhin. Ito po ngayon mga kapatid, ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa loob ng isang linggo ito. December 8 hanggang December 14. December 8, Ricardo Ortega. 9, Melody Mendoza. Kailin Jill Peralta. 10, Romel Perez. Noli Aklan. Jerisa Encarnacion. Mayan Panganiba. 11, Juju Asim. Johanna Manguera. Mary Elizabeth Riglos. Sonia Breñosa. Mila Evangelista. Yolibeth Otalia. 12, Mia Macalalat. Jerwin Gutierrez. Gerly Grace Evangelio. And 13, Antonio Perez. Esther Andaya. Lalaine Glo Evangelista. 14, Phoebe Maida Riglos. Mary Rose Aguila. At si Jessie Mendoza. Kanina po, ang leksyon natin ay katwiran at katarungan. At sa sunod naman po ay ang pagpapatawad. Napakaganda po mga kapatid. Hindi ko muna ako ho ang nagtuturo. Kasi kami po ay halili-halili po kami sa pagtuturo. 4 po kami nagtuturo na mga forgets. 4 po kami nagtuturo. Kaya siyempre naman, pag-aaralan mo talaga ang leksyon sa loob ng isang linggo para naman transfer namin sa ating mga
Maganda. 7:30 po. Or pag hindi, basta 7:30 nandito na kayo para naman tayo ay mag-songs and praises muna. Happy wedding anniversary po sa ating mga kapatid. 8. Gilberto and Roslyn Ostiniano. Adrian and Mary Glo Magadya. 9. Joel and Melanie Persencula. 10. Ronilo and Evelyn Villanueva. 12. Renato and Marites Alday. 14. Edwin and Sonia Ebora. Ang ating pong mga bulaklak ay handog bilang pasasalamat sa karawan ni kapatid Jessie Mendoza. Papatuloy po ang ating caroling sa sunod na Friday. So, yan po mga kapatid, ay kayo po ay aming kinakantahan sa inyong mga tahanan. At salamat sa kapatiran na kumpagay nagre-response positively sa atin pong caroling. December, Advent and Christmas time. December 8, second Sunday of Advent, baptism, magkaroon po ng pagbibinyag mamaya. Elderly Sunday nga po. Ang ating pong speaker ngayong umaga ay ang Council Vice Chairman, Brother Ruben Diaz. At magkaroon po ng meeting ang call committee mamayang alas 2 ng hapon. Nakasama po ang STC Settlement Committee. Alam na po kung sino yung mga members dito sa call committee. December 9, ang best friend speaker po natin ay si Pastor Emelita Linga na wala pong kaboses-boses ngayon kasi kararating lang po niya galing sa Baguio at tunay na napakalamig daw po sa Baguio. 9 to 10, STC Settlement Committee meeting with the administrative pastors at 7 p.m. to 7 a.m. Los Baños, Laguna. 11, Church Bible Study meeting with the facilitators at 5:30 p.m. 13, service at 11 a.m. 1-year death anniversary ng kapatid Valentina Ebora at Elena. Hope outreach program at 1 p.m. Then Christmas caroling at 5:30 p.m. December 15 sa Sunday po, third Sunday of Advent. Mayroon uling dinyagan. Ang dami na napadagdag sa ating iglesia. Provincial wedding at 3 p.m. Whisper speaker, lay leader Janos Micas Garcia. Maraming salamat po. Happy Elderly Sunday po sa ating lahat. Lalo higit po sa ating mga lolo at lola. Palakpakan naman po natin ang ating mga lolo at lola. At mamaya nga po ay bibigyan namin kayo ng parangal. So inaanyayahan ko po lahat ng ating mga lolo at lola na dito po umupo sa gitna sa unahan. Ito pong first 6 na mga upuan. Gayun din po ay inaanyayahan ko po ang ating mga chikiting, ang ating mga anak, mga bata, na daluhan po mamayang 1 to 3 p.m. ang practice po namin, ang mga juniors po para sa kanilang Christmas presentation. At yun pong mga schedule ng ating mga simbang gabi ay makikita din po natin sa balita po ng ating liturhiya. Gayun din po, meron pong mga nakapost doon po sa likod at gayon din po doon kung sino-sino po ang mga mangunguna sa simbang gabi. So muli po inaanyayahan ko po, dalhin po natin ang ating mga anak mamayang 1 to 3 p.m. para sa kanilang mga rehearsal, para sa kanilang Christmas presentation. Yun po ay gaganapin sa December 23. Yun lamang po at maraming salamat. Good morning. Pakisabi sa katabi, good morning. Patuloy po nating wine-welcome ang bawat isa sa atin na narito sa loob ng ating bahay, dalanginan. So, tayo po ay hindi po naalaman ng inyong lingkod na meron palang parada between 8 to 12.
So yung ating mga kapatid ay nahuli ng traffic. Ano po? So antabayanan natin hanggang sa sila ay umabot sa ating pananambahan. So welcome po sa bawat isa. Wine-welcome po natin yung mga nasa sa labas na manunood ng parada at saka yung paparada. Ano po? Wine-welcome po namin kayo dito po sa UCCP Batangas City, diyan po sa harapan at tagiliran ng aming simbahan. Wine-welcome din po natin yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So welcome po sa bawat isa sa atin. Kanina po ay welcome na yung kapitbahay ng ating mag-asawang nasa altar, ang speaker at ang patnugon. So welcome po ate sa ating simbahan dito sa UCCP Batangas City. Wine-welcome din po natin yung mga, kung narito na, kung hindi nahuli ng traffic, yung mga ninong at ninang at mga magulang at bata na ating bibinyagan maya-maya lamang. Nandito na po ba sila? Wala pa. So, ganun din. Okay. So, ganun din, atin din pong patuloy na wine-welcome, hindi lamang yung mga naririto, lalo tigit, syempre pa yung patuloy na ibinibigay ang kanyang mga sarili, ang kanilang mga sarili para sa ating pagtugon sa hamon ng paglilingkod. Yan na, nandiyan na si baby na ating bibinyagan. Mamaya, pagkatapos ng ating kapahayagan ng ating pananampalataya. Ganon din po, kahapon po ay ginanap yung Batangas Province Fellowship. Yung pong joint fellowship, Christmas fellowship get-together ng KTKK Cluster F and E at ganun din po yung Batangas District na kung saan ay marami pong nakadalo sa ating na taga rito po sa atin sa UCCP Batangas City. Nandinig yung ating mga samahan. Yung ating pong choir andoon, ang ating YA, UCM, CWA, sila po ay nakasama ng inyong lingkod. Sila po ay tuwan-tuwa, lalo tigit yung nasa kabilang konferensya sa pag-awit ng ating chancel choir. Lalo tigit sa ating mga YA, nakasama ang mga taga Batangas District na mga YA na kung saan ay ang ate Marilyn ay laging sinusubaybayan. Pag may tinatawag, pati ng inyong lingkod, hindi sasayaw sa harapan. Ano po? So, ito po ang kagandahan na tayo po ay dumadalo sa mga ganitong gawain. Lalo tigit, yung taon-taon, dahil itong ating input doon ay si Pastor Bahia, dati nating moderador o conference minister at dati nating evangelist ng South Luzon jurisdictional area na kung saan ay tinalakay niya doon yung ating vision and mission goal ng ating simbahan na nung wala akong dalang liturhiya yung vision, mission and goal natin na palagi nating nire-report ano po kapag may taunang report o annual report ng ating simbahan na ating binabasa. At ito nga po ay gaganapin natin sa 4th Sunday dahil hinati natin para hindi masyadong mahaba. Hinati natin, may congregational meeting tayo sa 4th Sunday at may congregational meeting uli tayo sa susunod na taon sa Mayo, huling linggo nito. Ano po? So, nasa ating pong liturhiya, yung pinakabuod ng vision, mission, and goal. Madali pa lang sa uluhin. Dahil ito po ay pinaigsing vision, mission, and goal nung pong panahon ni Pastor Junuel Bueno. Ano po? So, kailangan pala ay alam na alam natin ito at ating ibinabahagi at isinasabuhay. Yung pong huli sa balita, ano po, sa balita, nais ko pong basahin, the vision, mission, and goals o yung VMG ng UCCP goals sa tatlo. Yung palakasin ang pamayanan ng pananampalataya, paunlarin ang buhay gawain sa komunidad kung saan matatagpuan ang iglesia lokal at palawakin
ang epekto ng kanyang kolektibong pagtugon sa mga isyu at malasakit na panlipunan. God is light all the time. So paalaala po yan sa atin. Ano po? Bukod doon sa John 3:16. Ano po? So mamaya po, 2:00 ng hapon, mayroon pong 2 kinatawan ang Settlement Committee para po humarap doon sa 5 call committee natin na pag-usapan para po sa gaya ng pinagtibay natin nung 1 linggo, para po sa pagawag ng mga manggagawa. Isa pong administrative pastor at isang associate pastor sa CE. Ano po? So atin pong ipag-pray yung mga pagtawag natin sa mga naturang mga manggagawa. Inuulit ko lamang po yung pong 1-year death anniversary ng kapatid na Mama Nena. Ito po ay sa 13 na. Atin po itong daluhan. Ano po? Apo. Oo nga po. Salamat po, Tita Belen. Isa po sa manggagawa, nung tayo ay Southern Tagalog pa, kasama pa natin ang iba pa nating mga kapatid diyan sa Minasugbu, sa yung buo pa ang STC bago hatiin sa 3. Ang atin pong Pastor Mike de Guzman na Tagalipa ay pumanaw na po. So ang kanya pong labi ay ang dati po yung nasa bahay, hindi ko po alam kung kailan dadalhin sa simbahan o nasa simbahan. Kung ang ating pong distrito ay may laan na 1 gabi, itatawag pa lang po kung kailan yon, pero malaya po tayong pumunta sa mga availabilities natin kung kailan tayo pwedeng magtungo doon. Lalo tigit doon sa mga may gulang na ito po ay inabot ng Colonel Alvarez at saka Gloria ni Doktora sa TEE. Ano po, sila yung mga magkaka-batch sa naturang pag-aaral. So siya po ay sumakabilang buhay na. So atin po siyang patuloy na isama sa ating panalangin, ang Pastor Mike O. Miguel de Guzman. Kung wala na po tayong mga balita, tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal. Tayo po ay patuloy na matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Christmas bells ring and the sound of the carolers too. Can you hear the message far and near? Merry Christmas, the Lord is here. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? Sing the message loud and clear. Merry Christmas, the Lord is here. La la la.
feel it? It's the magic in your heart. It's the music, the song of life. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? Sing the message loud and clear. Merry Christmas, the Lord is here. The music, sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? It's the magic in your heart. It's the music, the song. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. On this day is born the child, Jesus, Prince of Peace. Hear him whisper in your heart, let all hatred cease. His star will brighten the darkest night, to light your way if you believe. The love you seek will be in your heart. Ask and you will receive. This day will rise the morning sun. All the bells will ring. His wonderful peace will our life, and earth and heaven sing. Sing a song and light the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon a Christmas night. Sing. Mga kapatid, bago po sa pagsisindi ng ikalawang kandila ng pagtatal, ako lamang po ay may i-announce. Magalit may nakapagbulong. Yung pong isa sa mga anak ng mga magsumbol, yung pong kung kilala niyo yung ating member na pulis. Ano po? Limwell. Yan, si Kuya Limwell. Yung pong nakalagay na wedding na alas 3 sa linggo, ano po, anak niya po yung ikakasal. Ito po ay espesyal na kasalan. Bakit po espesyal? Ako po mismo'y natuwa. Dahil sila po ay, paano ko ba sasabihin yun? Special. Pipi at saka pingi. Ano po? So, isa pong magandang karanasan kung gusto nyo pong hindi siya, anong gagamitin kong word? Hindi panoorin, kung hindi saksihan, kung papaano ang dalawa. Meron naman pong interpreter na mga guro nila rin. Ano po? Kasi po, nung akin po silang kinounseling, ay ako po pala ang kailangan na mayroong counselor. Dahil ang ginawa po namin ay sa pamamagitan ng sulat. At ito po ay English. Hindi po nila mas mabasa ang sulat ko. Pero yung sulat nila, nababasa ko. Kaya kailangan ko ng interpreter, ano po, dun sa sulat ko, para sa kanila. So, isinare ko lang po ito, magalit pinaalala ng Tita Belen, para po ma-inform ang lahat na meron po tayong ikakasal. Alas 3 po yan, sa linggo. Doon nga po sa dalawa nating kapatid. Siyempre pa, yung lalaki ay member natin, sumama yung kabiyak niya, magiging kabiyak niya, at ito po ay pagbubuko rin natin ng buhay, ng pag-ibig sa alas 3 ng hapon. Ito po ang pananambahan na tahimik para sa kanilang dalawa. Pero kung sila po inyong pagmamasdan, ay mas maingay pa po sila sa amin ni Ate Mitch nung sila ay aming kinakausap. Ano po? Parang pakiramdam namin mas maingay pa sila kaysa sa amin. Pero
Muli po, yun po ay kagalakan ng inyong lingkod. Ano po? Marami pong salamat. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang mga kasamaan, diringin ko sila, patatawarin ko sila. Ang kaliwanagan na nagmumula sa kandila ng pagdatal ang sumabawat isa sa atin. Mga magulang ko at mga kapatid, welcome po din natin ang ating mga apo. Naipit lang po sila ng traffic, kaya hindi sila nakarating on time. Pwede bang tumayo ang ating mga apo, mga binata at mga dalaga na? Okay. Salamat mga apo sa inyong pagdating. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Ang panangkulan ni Propeta Isaías, narito ang sugo na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Jesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin natin ang Panginoon Diyos na patuloy na nag-iingat at nagpapaalala sa atin at sa kanyang nilikha. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Purihin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at buhay.
mga kapatid, muli po nating pagdaupin ang ating mga palad, simbolo ng ating kababaang loob, sapagkat ang ating kakausapin ay ang unang nagbigay ng kanyang sarili para sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa mga sandaling ito, iyo pong napapagmasdan ang iyong mga anak na ngayon ay nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan. Kami po ay di karapat-dapat, kaya naman kami po ay lumalapit muli sa iyo, o aming Panginoon, upang kami na iyong mga anak ay magtapat. Kami po ay makasalanan. Alam po namin, dakilang Diyos, na sa bawat pagsasalita namin o yung simpleng tingin namin o aming Panginoon sa aming kapwa, kami po ay nagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan, upang ang lahat ng aming maririnig na panalangin, maihahayag ng aming mga puso at isipan na panalangin o aming Panginoon ay maging karapat-dapat sa iyo, o aming Panginoon. Maraming pong salamat sa patuloy mong pakikinig at pagbibigay mo sa amin ng pagpapatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na Ikaw ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Kami nagpapasalamat, o aming Panginoon, sapagkat daman-daman namin ang pagiging matapat ng bawat isa, lalo tigit kung ang pag-uusapan ay ang tungkol sa pananalig at pagtitiwala sa iyo lamang, o aming Panginoon. Salamat po sapagkat nadama namin sa loob ng isang linggong nagdaan ang iyong walang humpay na pag-alalay at paggabay. Salamat din, o aming Panginoon, kahapon sa isang matagumpay at makahulugang fellowship, o aming Panginoon, ng Batangas Province, na kung saan ay nadama namin ang pagiging iisa bilang iyong mga mananampalataya dito sa lalawigan ng Batangas. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat kami iyong sinamahan at binantayan sa gabing nagdaan. At sa umagang ito, o aming Panginoon, kami iyong pinukaw upang kami ay sama-sama magpuri sa iyong dakilang pangalan, o aming Panginoon. Salamat po sa aming pagkagising. Salamat po at kami ay humihinga. Salamat po at kami nakakaamoy. Salamat po, o aming Panginoon, at nadarama namin hindi lamang ang iyong pagmamahal, lalo tigit ang pagmamahal ng aming kasama sa tahanan, lalo tigit sa aming iglesia at pamayanan, o aming Panginoon. Salamat po at ngayon ay kami nagkakatipon sa iyong bahay, dalanginan. Ang iba sa amin, dakilang Diyos, ay naririto sa loob, ang iba'y nasa labas, o aming Panginoon, andoon at sila po ay pumaparada, o aming Panginoon. Anuman ang aming ginagawa, ibinibigay namin ang araw na ito sa iyo lamang, o aming Panginoon. Salamat po ng marami sapagkat daman-daman namin sa aming kalagitnaan ang iyong banal na presensya. Sasabay sa aming pag-awit, sa aming pagninilay, sa aming panalangin, sa aming paghahandog, pagbabautismo ng bata, o aming Panginoon. Higit sa lahat ay ang patuloy mong paghakap sa bawat isa, lalo tigit sa bawat salita
na aming maririnig sa umagang ito, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang iyong simbahan, ang iyong iglesia, sa lugar na ito ay patuloy sa kaniyang mga gawain at pagdilingkod, lalo tigit sa panahong ito ng pagdatal, o aming Panginoon, sapagkat tuloy pa rin ang Pasko, o aming Panginoon. Hindi man ito kasing saya, kasing bongga, o aming Panginoon, ng mga nakaraang Pasko, dahil kami, dakilang Diyos, ay nakikiisa doon sa aming mga kapatid na nasa Bisaya, o aming Panginoon, na hanggang ngayon, walang pagkain, walang damit, walang bahay, walang ari-arian, o aming Panginoon. Pero kami naniniwala, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Paskong Pinoy, o aming Panginoon, Pasko ng iyong kapanganakan. Dahil ito ang puso namin, o aming Panginoon, na patuloy at patuloy naming dadamhin ang iyong kaarawan ng mayroong kasayahan, kapiling ang aming kapamilya, kapuso, kapatid, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, dahilan sa ang buwang ito ay naghahanda kami para po sa iyong pagdatal. At patuloy naming inaasahan, o aming Panginoon, sa bawat organisasyon, lalo tigit dito sa iyong lugar, dito sa New City, Batangas City, mula sa maliliit na mga bata hanggang sa may gulang na, o aming Panginoon, ay maihandog namin ng nararapat alinsunod sa iyong kautusan ang lahat ng presentasyon o pagsambang aming gagawin para sa aming mga simbang gabi. Ito'y alay namin, handog namin sa iyo lamang, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang iglesia sa lugar na ito ay hindi natatapos ang misyon sa loob ng simbahan lamang. Inilalabas namin ito, binabahagi namin ito, o aming Panginoon, tuloy-tuloy ang aming paglingap sa aming kapwa. Dahil ito ang tinuro mo sa amin, o aming Panginoon. Amin lamang po ibinabalik. Tulong, o aming Panginoon. At ito ang turo na kung saan, kaya nga ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, binibigyan namin ng pagpapahalaga, karangalan, ang aming pong mga magulang sa pananampalataya, o aming Panginoon. Kung wala sila, wala yung aming paniniwala na hanggang ngayon ay aming pinaghahawakan ang manalig sa isang Diyos na tagapagligtas. Salamat po sa kanila. Salamat po sa paggabay sa kanilang mga anak. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang iyong iglesia sa dakong ito ay meron ding paaralan na patuloy na naguhubog ng maliliit na mga bata at kabataan para sa isang magandang kinabukasan, o aming Panginoon. Sasamahan niyo po ang Hope Christian School, o aming Panginoon. Ang kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines sa buong mundo, sa pamamagitan ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalataya na patuloy na sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. Ang aming pong bayan, ang aming pong bansa, patuloy naming idinadalangin. Punong-puno kami ng pagsubok, pero kami po ay nakatatayo para sabihin, kaya namin ito dahil andyan ka para kami subaybayan, alalayan sa pangunguna ng mga namumuno sa amin, o aming Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas, ng karunungan, o aming Panginoon. Mula sa aming Pangulo hanggang sa lahat ng mga tumutulong, o aming Panginoon. Maraming salamat, o aming Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal sa aming pong pananambahan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Pagbasang sagutan ay matatagpuan sa mga aklat ni Isaias, chapter 40, verses 1 to 11. Nasa pahina 1433 to 1434 sa Lumang Tipan, first part of our Bible. Mga pananalita ng pag-asa. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayan ng Jerusalem na hinahawa na sila sa pagkain, pagkat nagbayad sila ng bayan sa pagkakasala ng ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tampakan ang mga lambak, patagin ang mga ulo at pantayin ang mga bakumakulang. Mahahayag ang kanilingan ni Yahweh at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mo ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipa ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi umiipas. At ikaw, Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating si Yahweh ng makapangyarihan, taglay ang lipas sa mga hirang. Idagdag At naman tulad ang kabasa. 11. Sorry po. At tulad ng pastor, iyong ikaw niya ay kakalaan. Sa sariling isip, iyong mga tuhay ay kanyang ipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may sukli. idagdag naman ang pagpapala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu buhat pa sa unang mula
71 verse 9 na ganito po ang inyong mapapakinggan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkain ng bahagi ito ng banal na kasulatan. Jesus.